Ano yung paborito mong lasa o pagkain na talagang malapit nang mawala? Oh, okay. I think for me, our artisanal salts. Salty lang. Napakaano na sabihin natin, asin lang naman yan eh. Di ba? I believe... So, maaring mawala na to? Yes. Hindi lang siya. Ito, sila. Tultul. Tultul. Ito, Sugpo asin. Wala na pong gumagawa ng sugpo asin. I think, nagsis na sila ng production. Asin sa buyo. Paano... simpleng asin lang. Paano naman mawawala yun? Imagine nyo, Sir Howie, salt industry, isa sa for me, pinaka-endangered na industries na meron tayo, local industries. They're victim of climate change. Let's say, for example, urbanization, lahat ng mga asinan before, subdivision na. Microplastics, pollution. Gimaras, Iloilo oil spill, tumigil sila gumamit ng tultul. Sa Mindoro, nagkaroon ng oil spill, I think, last year. Kapag may oil spill, hindi ka pwedeng gumawa ng asin. Another one, importation. 90% of salt here in the Philippines, imported. We are na archipelago, but hindi tayo self-sufficient, hindi tayo independent. We are dependent sa salt ng ibang lahi. So, bugbog na bugbog ang ating salt industry. So, yan yung para sa akin, nanganganib talagang mawala po. Tsaka may regulation tayo, di ba? Yes. May batas tayo na nagpe-prevent ng entry ng artisanal salt sa merkado. Tama Kasi po. kailangan yata iodized, di Yes ba? po. Kasi itong traditional salts natin, hindi siya naturally iodized. Yes po. Sir Erwin, napakinggan ko yan sa podcast nyo with Erwan. Nakikinig ako. Tama po, yung asin law, nagre-require ng iodine. Pag wala pong iodine, yung salt, for example, itong asin tibuok, kinento po nila, nung nalaman po ng LGU, pinull out po sa merkado itong artisanal salt na to. So, hindi sila makabenta sa mas bigger market, Sir Howie. Di ba? Konti na nga pumibili, mas pinakonti pa ng law na to. Tapos, yung iba pa, sabi kasi ng mga ibang artisanal salt makers, pag naglalagay ka po ng iodine or ibang components or chemical, hindi daw nabubuo yung asin. Pangatlo, hindi daw nila gusto yung lasa. Kasi metallic daw yung iodine eh. Nakakalungkot kasi yung asin law, for sure, maganda po yung hangarin niya, i-mitigate yung iodine deficiency, pero hindi naging maganda yung epekto niya sa artisanal salt industry.